Hello everyone! Hello ka-partners! Kumusta kayong lahat? Ang dami ko kasing nababasang yung mga gustong mag-apply dito sa Korea. At yun nga, sabi nila, Ate Alice, gustong-gusto ko mag-apply sa Korea pero hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula. Ano yung dapat kong gawin? Ano yung una? So ngayon, habang naglalakad tayo, explain ko sa inyo kung ano ba dapat yung una nyong gagawin. Ako ka-partners, ganyan din noon. Di ko alam kung saan ako magsisimula, anong gagawin ko, paano ba. Lalo pa, nalaman ko na kailangan talaga palang mag-aral ng Korean language, kailangan makapasa sa exam. So parang, di ko alam, napapaisip ako, kaya ko ba yon? Makakapunta ba ako doon? Napipil ko kayo kung ano yung nararamdaman nyo. Lalo pa, sa hirap ng buhay natin sa Pilipinas, talagang nag-iisip tayo paano ba tayo makakaalis dito sa sitwasyon natin na ito. Huwag kayo masyadong maguluhan. Ang gawin nyo ay ganito po. Siyempre, ang first requirements dito sa Korea ay passport. So, yun ang unang-una po ninyong i-prepare. Kumuha po kayo ng passport. Ang bayad sa passport ngayon is nasa 1,200. Depende yan kung gusto mong mabilis na process or regular lang. So, sa regular, alam ko, 950. So, yun yung kailangan nyong unahin. Kumuha kayo ng passport. Kapag meron na kayong hawak na passport, mag-register kayo sa Department of Migrant Workers. I-search nyo ang DMW sa Google or Chrome. Kayo ay magre-register online. Yun yung tinatawag nating e-registration. Nang sa ganoon, magkaroon po tayo ng data sa DMW. Magkakaroon tayo doon ng info. So, yun po yung gagawin natin. Next is, kailangan mong mag-aral ng Korean language. Mag-aaral ka ng Korean language para maipasa mo yung exam. Sa pag-aaral ng Korean language, pwede kang mag-self-study. Kung meron kang maraming budget, meron kang pang-aaral, pwede kang pumasok sa mga Korean Language Center. Ang bayad sa mga Korean Language Center ay depende po sa kanila. Ito ay nagre-range ng 5,000 hanggang 10,000 pesos. So, syempre mabigat para sa atin yon. Lalo na kung sobrang mahirap ang ating buhay. Piruin mo, magbabayad ka ng 10,000, saan mo kukunin ka agad yon? Di ba mahirap? So, ganito gagawin nyo. Pwede naman yan na magda-down lang muna kayo sa KLC na papasukan ninyo. Kada papasok kayo doon, pwede kayo nang magbayad ng 1,000 or 2,000. Depende naman yan sa pag-uusap ninyo ng KLC. Alam nyo, kapag gustong-gusto nyo yung isang bagay, nadadala yan sa magandang pakiusapan. Kaya wag nyo laging irarason na wala kaming ganito, wala kaming pera. Kapag sinabi mo yung ganon, tapos hindi ka gumagawa ng paraan, never mong matutupad yung gusto mong pangarap. Kaya, kapag gusto nyo, maraming paraan. Kaya yun yung gagawin nyo mga kapakners. Gumawa ng passport, mag-register, at mag-aral ng Korean language. Habang nag-aaral ka nga ng Korean language, hintayin mo kung kailan magpapa-exam ang DMW. Kasi mag-a-announce yan sila. Saan mo makikita? Sa website nila or sa kanilang Facebook page. Doon po nila pinopost kung kailan po yung registration para sa exam. So magkaiba po yung e-registration at yung registration para sa exam. Hindi naman kailangan hindi nyo kailangan pumunta ng BMW, hindi nyo kailangan lumuwas ng Maynila para mag-apply doon. Kasi ang gagawin po natin, yun po, gaya ng mga sinabi ko, online po yun. Pero sa exam, depende kung anong exam ang matatapat. Dahil ang exam po ay dalawa ang kategory niyan. Pwedeng computer-based test at pwede ring paper-based test. Sa ngayon, ang pinapa-exam ng DMW ay computer-based test. So, ang venue po noon ay sa DMW. Ang DMW, yun po yung dating POEA. Kung PBT naman po, like for example, sa susunod na exam ay PBT. Ang mga venue po nito ay sa Davao, Cebu, Pampanga, Baguio, and Manila. So kung mga nasa lugar kayo na yan, hindi na kayo mahihirapan dahil hindi na kayo luluwas ng Maynila. Sa gastos mga kapakners, wag nyo munang isipin yung malaking gagastusin nyo. Kasi yun nga, di naman lingid sa ating kaalaman na medyo may kalakihan din yung mga gastos dahil lahat ng requirements
na ipapasa natin kung sakaling magkaroon tayo ng employer ay tayo, manggagaling sa ating bulsa ang ibabayad natin doon. Pero sa ngayon, dapat ang iniisip nyo lang ay yung makapag-aral kayo ng Korean language at dapat maipasa nyo po iyon. Para hindi kayo naguguluhan, huwag nyo munang masyadong isipin yung gastos. Saka nyo na isipin yan mga kapartners kapag naipasa nyo na yung exam, yung skill test, yung medical, at kapag meron na kayong employer, doon nyo na lang isipin yung inyo pong mga gagastusin. Pero sa gastusin, magagawa nyo ng paraan yan mga kapartners kasi marami naman yung mga nagpapautang ng lending, pwede rin sa bangko. Kung marami kang kaibigan, kamag-anak na malalapitan, lapitan mo sila. Kasi once na kayo ay makarating dito sa South Korea, 1 month to 2 months, ay mababayaran nyo po yan. Makarating kayo dito, sobrang worth it mga kapartners. Hindi ganun kadali. Kasi syempre, paghihirapan natin yung sasahurin natin dito sa Korea. Sabihin na natin malaki yung sahod dito, pero mahirap din. Kaya, yon, expectation versus reality na yung mga nakikita natin sa YouTube, Facebook, mga napapanood natin na post ng kanilang mga kita, malalaking sahod, hindi po yun ganun kadali bago kitain. Sobrang hirap. Agaya ko, pinapakita ko yung trabaho ko, pero kung papanoorin nyo lang, ang dami nagsasabi, Ate Alice, ang swerte mo, ang gaan-gaan ng work mo. Minsan natatawa na lang ako kasi parang ang dali lang kasi nga nasa video. Pero yung katotohanan, syempre, everyday 8 hours mo siyang ginagawa. Araw-araw kang nag-work. So, nakakapagod. Pero gano'n naman talaga. Wala namang madali. Kung medyo naguguluhan ka pa talaga dun sa mga sinabi ko at hindi mo pa rin makuha, pinaka the best po na gawin ninyo is mag-aral po kayo sa mga KLC para sila po yung mag-guide sa inyo, turuan kayo kung ano yung mga dapat ninyong gawin, ano yung mga dapat nyong unahin na aralin para nang sa ganun makapasa po kayo sa exam. Talagang mahirap talagang intindihin, lalo na kung zero knowledge tayo sa pag-a-apply dito sa South Korea. Pero inuulit ko, kumuha ka lang ng passport, mag-register sa e-registration, mag-aral ng Korean language at ipasa ito. Kapag nagawa mo yan, tuloy-tuloy na yon. And then, i-guide ka naman ng DMW kung ano yung mga next na gagawin mo. So, yun lang mga kapartners. Lagi nyo tandaan na kung para sa'yo talaga yan. Thank you for watching. Bye!